Kasama natin ngayon si Police Major Rajiv M. Salvador ating karon na COP ng Ibahay Municipal Police Station. Sir, bago ng lahat sir, magandang gabi po muna sa iyo sir. Oo, magandang gabi at magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Nangilan kami sir no, ng itong investigation sa matumpay natin na operation sir, sa drive-by operation po dyan sir sa kagabi po no, sa area po ng ng Ibahay po sir. Yes sir, no? Meron po tayong kinandak na bypass operation around 11:28 p.m. ng August 23, 2026. So, ang ating subject person is a 42 years old male which is a street level individual at residente siya ng Barangay Kapilihan, Ibahay, Aklan. So, doon natabo, kagabi, meron tayong co buyer which is a police officer. Nagkaroon sila ng transaction dito po sa Barangay Lagin Banwa, Ibahay, Aklan. So doon po tayo nag-conduct ng entrapment operation. So nakarecover po tayo sa bypass po natin, nakarecover tayo ng isang pirasong heat shield na transparent sachet containing suspected shabu. And then upon body search, nakarecover din po tayo ng anim pa na karagdagan, anim pa na piraso na heat sealed transparent plastic sachet suspected as shabu. So meron tayong na-recover na mga non-drug evidences katulad ng bypass money which is 1,100 pesos, isang pirasong blue lighter, isang cellphone at 3,000 na boodle money at 3,000 din na personal na pera ng ating subject. So ang ating police operation is witness naman po ng elected barangay official and representative from media. So gumamit din po tayo dito ng standard po natin na alternative recording devices. So as of today po ang ating subject person is kaka-undergo lang po ng drug test at saka testing po ng item na na-recover natin sa kanya sa Iloilo. So as of today, nandito po siya sa ating custody for proper disposition. May result na po ito sir sa drug test niya po sir. Yun po yung pina-follow up natin ngayon. Hopefully, ma-release na po ngayong gabi yung result ng drug test at saka ng test po na suspected shabu na sinabit po natin sa ating forensic laboratory. Bali, ilan yan po sir yung ginamit natin sir na bypass money dito sir? Yung bypass money po natin is around 1,100 pesos. So, yung more or less yung na-recover natin sa kanya is total ng 1 gram. Opo. Sa inyong sir, investigation at sa information, saan po sir posiblito na kumukuha ng itong mga binibenta niya po sir? Yes mo, no? According sa ating investigation, at saka pag-conduct ng casing sa kanya is kinukuha niya to sa karatig din na banwa, no? Sa ibang mga banwa, so meron silang kinukuha ng supplier. So yun yung nagbabagsak sa kanya dito and siya nagdi-distribute sa Ibahay. And then nakuha din po natin revelation ng mga nahuli natin sa mga nakaraang drug operations at saka nahuli ng ibang mga istasyon na dito nga sa kanya sila kumukuha ng item. Gusto mo nga, sir, mga ilang buwan po yung natin dito sir, monitoring po sa kanya sir. More or less isang buwan po yung monitoring natin sa kanya. Pagkahuli po ng mga ibang mga subject person sa ibang mga istasyon, at ayun po yung revelation nila, agad po tayo nagsagawa ng casing at surveillance sa ating subject person. So ano po yung sa kanya sir? Para masabi natin sa kanya na sir na kasi siya pala yung sir, yung mga sources po ng ibang na droga din at nagbibenta po sir. Ano po yung niya ito sa kanya sir? Parang may tawag pa tayo sa kanya sir kasi siya po yung sources. Yes. Although nagbebenta siya at siya yung kinukuhanan ng ibang mga user dito sa bayan ng Ibahay, so street level individual pa rin po siya. Hindi po siya yung tinatawag natin na high value level. So, maaari yung kinukuhanan niya, yun yung wino-workout pa natin ngayon para mahuli rin natin kung sinong kinukuhanan niya. Kasi hierarchy yan eh. So, ito source, ito yung sinusuplayan niya. So, yung kinukuhanan nito is mas malaking tao pa. So, paangat tayo ng paangat sa hierarchy nila kung saan sila talaga kumukuha ng source.
So, parang paano pa rin natin ito, sir, na bilang pa rin po siya sa SLI na ito, sir. Yes, kabilang pa rin po siya sa SLI dahil dito lang po siya sa ibahay dito sa Barangay Kapilihan. Dito po siya ang area of kanyang operation. Taga dyan mismo siya, sir, no? Sa ibahay na yun. Ay, dyan sa area, barangay na yun. Yes, sir, taga dito po mismo siya sa Barangay Kapilihan, sa ibahay. Ano yung ano nito, sir, isanot yung sa buhay, sir? Pamilyado ba, sir? Yes, Ah, sir, no, pamilyado siya, sir. Meron siyang mga anak, but hindi na sila nagsasama sa isang bubong ng kanyang asawa. And then nagtatrabaho siya bilang nag-install ng mga piso wifi sa internet. Opo. so, mga gabi na natin ito na-contact, sir, no? Nagabihan po tayo sa operation natin, sir. Yes, sir, dahil minarkout natin at talagang yung mga drug personality, kalamitan talaga niyan, tulog sa araw, gising sa gabi. So, baliktad po yung kanilang araw. That is why, yun po yung pag-conduct natin ng operation. Active talaga sila, sir, sa gabi. Dito po sila naghanap ng operation at mapapagpalitan na itong mga droga na ito, sir. Yes, sir, karamitan talaga yan, sir. Nangyayari po yan talaga sa gabi. Opo, yung mga transaksyon nila. So, ngayon, sir, ano po yung mga harapin niya po na kaso, sir? Yes, sir, no, violation po ng RA 9165, Section 5 po, ano, and Section 11. So, dito is selling and possession po ng illegal drugs. Tapos, And then, pag lumabas po yung... yung result, pag lumabas yung result ng drug test niya, pwede natin siyang filing ng using ng illegal drugs. So, sa ngayon, sir, dyan na po siya ngayon presently sa inyo, sir. Yes, sir, dito po siya ngayon sa ating impilan. So, bukas po na umaga, isa po request proceedings na po ito. Sige. So, muling, sir, no? Ano po yung mga, ano, sir, mga additional po tayo, sir, na mga recoveries po? Yes, sir, yung recoveries natin, sir, is yung kanyang cellphone, personal niyang pera worth around 3,000 and then isang lighter. And then yung ginamit niya na motorsiklo nung nag-conduct tayo ng transaction. Wala namang nangyari ano dito, sir? Mga paghabulan po or persahan dito sa... Yes, no. Actually, medyo nakipaghabulan pa po siya, no? Nung napansin niya parang tamang hinala ba. So, bigla siya tumakbo. Yung takbo ng kanang motorsiklo, papasok sa interior road. So, national highway yung transaction, pumasok siya sa isang interior road. So, party na siya ng Lagin Banwa. Tama lang po yung nilikuan niya is dead end na. So, kaya na-corner po natin siya doon sa area na yun. Okay. So, kayo lang dito, sir, no? Sa Ibahay PS lang po yung nag-conduct dito, sir. Yes po, no, Ibahay PS together with Aklan PDEU po ang ating Provincial Drug Enforcement Unit. Joint operation. Sige, Police Major Arjun Salvino, lastly, sir, gusto na iparating ng aming mensahe dyan po, sir, sa nasakupan po natin, sir, no? Na-involve pa rin pero dito, sir, sa mga legal activities na ito, sir. Yes, sir, no, magsilbi po sana itong babala sa mga gumagamit pa at pwede po silang magbago or mag-surrender pa, no? Ituwid yung kanilang mga ginagawa. So, meron na tayong mga initial na mga pangalan na nire-reveal ng ating mga nahuhuli. Sooner or later, pag hindi po sila nagbago, mahuhuli po natin sila. I assure you that. So, yun lamang po at maraming salamat po. External Information Police Major J.P. Salvino, natin ka rin CEO po natin Ibahay PS. Maraming salamat, sir, sa oras na binigay niyo po, sir, sa Bukid Radio Pag-Ipo.